Maraming pangalan na ang lumutang na posibleng maging running mate ni VP Sara sa 2028 elections. Pero sino kaya sa kanila ang papasa sa criteria ng isang vice presidential candidate para maipanalo ang isang tambalan? Para kay political strategist Malu Tiquia, mahalagang tignan ang geographical origin kung may maiaambag na boto ang katambal mula sa baluarte o pinagmulang lugar. Mainam din na may maturity at experience sa pamamahala, mapa-executive man o legislative, plus din ang international experience. Mas mainam anya na mas may edad kay VP Sara na 47 years old lang. Makakatulong din ang recency dahil mas may recall sa botante ang mga katatakbo lang sa nagdaang halalan. Okay din na may hatak sa Gen Z na higit 60% ng mga botante. At pinakamahalaga, may totoong rapport ba o nagkakasundo ang magkatambal? Isang hindi masyadong tinitingnan, pero yan ang napakahalaga kasi pag nagkaroon ng gitgitan, alitan, napaka-importante na kayo'y magkaibigan, kayo nagkapalagayan ng loob. Yung nakita natin noong 2022, mas may rapport siya dun sa kapatid at yung kapatid ang nagdala kay Mr. Marcos sa kanya. So, ang nangyari nung nawala ang kapatid sa eksena, nawala na siya na kaalyado para dumiretso sa Pangulo. Kung ito ang mga batayan ng pagpipilian ni VP Sara, sino ang papasa? Kung si Senador Amy Marcos, pasok sa geographical advantage dahil galing norte, makakatulong siyang makadagdag sa bentahe ni VP Sara sa Visayas at Mindanao, kung saan siya nananatiling malakas at popular base sa pinakahuling mga survey. May experience na rin bilang gobernadora at mambabatas. May international experience din bilang dating chair ng Senate Foreign Relations Committee. May rapport kay VP Sara, pero question mark kung makakahatak siya ng Gen Z voters, lalo't number 12 lang siya sa nagdaang Senate race. May bagahe rin ang pagiging Marcos niya. Masyadong patriarkal ang ating lipunan eh. Merong mga nagsasabi, so kailangan na i-measure yan, lalo na sa mga kalalakihan, kasi these are two very strong individuals. Pero pag pinagsama mo, para silang yin and yang. Sa tingin ko, nandun yung chemistry. Pero apart from handa na ba ang Pilipinas sa dalawang babae, handa na ba ang Pilipinas na ang Marcos maibalik uli sa national? Kung si Senador Dante Marcoleta mula Tarlac o Central Luzon, kaya pasok sa geography. Check din pagdating sa experience bilang veterano sa Kongreso. Ganoon din ang impressive showing niya sa 2025 Senate race kung saan nag-number 6 siya. Ang kagandahan kay Marcoleta, isang Batikan na lawyer, may connection sa politika dahil ang tagal niya as party list sa House of Representatives and as a neophyte senator in the 20th Congress. Ang malaking plus sa kanya ay iglesia. So yung discipline ng pagboto na andon, meron kang sariling grupo mo na kahit anong mangyari na andyan at tutulong. Masipag, medyo may edad na, pero it could give the ticket the balance and the stability that is needed. Si Senator Robin Padilla galing Luzon, kaya para kay Tiquia makakaambag siya ng botante sa labas ng Visayas at Mindanao. Popular at nag-number 1 sa 2022 senatorial elections. May rapport din kay VP Sara bilang known Duterte supporter. Pero question mark din kung makakuha niya ang Gen Z voters na second time na boboto sa 2028. Si Senador Bongo galing Davao, gaya ng bise, kaya wala na anyang masyadong ambag pagdating sa geography. Bagamat impressive ang kanyang performance sa 2025 Senate race kung saan siya ang nag-number 1. Ang problema, may ugong-ugong na hindi sila magkasundo ni VP Sara. Sa local chief executives, nilutang ang mga pangalan ni Quezon City Mayor Joy Belmonte at Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Tingin ni Tiquia, pareho silang makakaambag ng boto mula Luzon. Parehong may malalim na experience sa pamamahala at mga tagapagtaguyod ng mayors for good governance. Sister city din ng Davao ang Quezon City, kaya may history na ng ugnayan ang mga opisyal ng dalawang lugar.
Si Mayor Joy Belmonte ay kaibigan ni Vice Presidente. Ang problema ko lang, hindi pa natetest yun, ihahalal ba ng Pilipino ang parehong babae? Pero malaki ang pinanggagalingan ni Joy Belmonte dahil Quezon City, isa yan sa pinakamalaki sa NCR. At pag tiningnan mo sa political strategy, kailangan mo yan para ka manalo sa NCR. Hinog na ba si Joy Belmonte sa national? Sa tingin ko kung Vice Presidente, pwedeng mahinog sa posisyon. Si Mayor Magalong, isa pa rin yan sa maraming plus, no? Baguio is Northern Luzon. Ilang taon na nilbihan sa PNP. So meron siyang organic na grupo ng retirees or yung mga bagong sumisibol na tinitingala siya. So marami siyang controversial na desisyon na tinindigan despite of the orders of his superior. May grupo siya na yung Mayors for Good Governance. Oo, grupo yun. So technically, meron ng location. Ang problema mo kay Mayor Magalong, hindi personal ang relasyon nila ni Vice President. Katulad nga nung tinanong mo, yung rapport, napakahalaga. Mula sa kampo ng Pink at Dilaw, bagamat pasok sina former VP Leni, Senators Risa Hontiveros at Bam Aquino sa geography, experience, performance sa mga nagdaang halalan at suporta mula sa Gen Z, magiging hamon sa kanila ang pagpapaliwanag na kailangang gawin sa mga supporter na hindi sold sa mga Duterte. Si Bam, bata, galing sa isang dinastiya rin, iba ang politika. Hindi ko alam kung kakayaning magkaintindihan ang Duterte at Aquino. Hindi ko alam kung gugustuhin ng pamilyang Aquino. So yan yung mga bagay na titingnan natin. Si Leni, meron naman sila naman ay magkaibigan nung mayor siya at siya congresswoman. Ang problema mo dyan, nakita naman natin nung nagsalita si Bam tungkol dun sa magkaroon ng hearing sa local courts. Talagang kinuyog ng mga kasamahan niya. So sa tingin ko, bago pa pumunta sa Duterte yung dalawang pangalan na sinabi mo, siguro kailangang ma-define ng oposisyon, meaning Pinklawan, Dilawan at Makabayan Bloc, ano yung mag-unite sa atin as an alliance. Kasi kita mo, binakbakan si Bam eh. So wala pang agreement kung paano ang engagement. Asahan na sa mga susunod na survey ayon kay Tikia, masusukat ang pulso ng mga botante kung sino sa tingin nila ang pinakamabenta na katambal ni VP Sara. Gayon din kung sino ang malakas na ipantatapat sa kanila ng mga posibleng makakalaban. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel, sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.